As continuation sa atong theme for this month, keep the fire burning in our hearts. Og miaging Domingo nagisgot kita sa mga unsa gyud kining fire, unsay kadelikado kung mawala na kini mo hinay kawala sa atong mga kasing-kasing. Og unsay mga resulta niini kung kini usab pagpadayon nga magdilaab. Og niningtak na dalon ko kamo diha sa teksto sa Leviticus. Kini nga teksto nagpadayag kung unsaon gid nato nga mahimong ato yung mamintinar. We can maintain the fire that is in our hearts nga magpadayon yun kini nga magdilaab kanunay. Keeping the fire burning. Kini nga teksto sa Leviticus 6, nagisgot kini sa sacrificial system sa mga Israelites kaniadtong panahona. Nga diin kung sila maghalad diha sa Ginoo sa aton sa ilahang mga sala. Mao ni ang ilang ginahimo. Magdalagit sila og sakripisyo. Mahimo kining baka sunugon no diya sa altar niya as Moses nagaingon gid sa ilaha nga mao kini ang command sa Ginoo about the regulations of the burnt offering. Nga kinahanglan nga ang fire magpabilin gayud dili gyud na maundang ang kalayo diha sa altar. So kana nga hulagway sa sacrificial system sa mga Israelites dako kayog simbolo sa atong pagkinabuhi karon as we keep or continue to keep the fire diha sa altar sa atong mga kasing-kasing nga diin kita magdilaab gayud diha sa Ginoo. Ang fire nagrepresentar kini sa presensya sa Ginoo. Makita nimo sa burning bush diha kang Moses nga diin ang fire wala nakahimo sa place nga holy kundi ang presensya sa Ginoo. Mao nang sa prinsipyo sa kining tubig o kalayo, kung ang tubig imong ipaduol yun sa kalayo, mubukal yun ni. Repod sa atong magbanta og ini tubig. The more ang flame, the more ang kalayo, the more mubukal gayud, muinit. Mao na ang prinsipyo kita kung kita mahiduol kanunay sa Ginoo, magkainit gyud tag maayo, magbukal-bukal gyud tag maayo tungod sa presensya niya. O kini makita gyud sa kinabuhi sa mga katawhan ni atong unang panahon diya sa Old Testament ug sa New Testament. People in the Old Testament like Moses, David, they are on fire. Makita mo sa ilang kinabuhi nga they are on fire of the things of God, enthusiastic ay sila, mainiton sila sa Ginoo ug sa mga butang sa Ginoo ug sa mga buluhaton sa Ginoo tungod kay duol gid sila sa Ginoo. Si David so close mo nang ingon gid si David nga Ginoo sa akong pagkasala unta dili mawala ang imong presensya. Do not take me out from your presence. Mao gina ang prayer ni David tungod kay iyag yung desire kanunay nga kanunay diya sa presensya sa Ginoo. Mo nang ang maduol kita sa Ginoo, musamot yun ang atong eagerness and enthusiasm for God and for the things of God. Kini usab makita sa mga disipulo nga diin nganong on fire sila sa pagkinabuhi before and after the Lord Jesus Christ. Kay before ug after kan Jesus Christ padayon sila nga mainiton gyud nga duol kay kang Kristo Jesus. Sa naa pa si Jesus ni sa kalibutan, grabe ilang closeness, grabe ang ilang time diha sa mga disciples with the Lord Jesus Christ, nga grabe ang ilahang kasinatian gyud sa kang Jesus. Og bisan pa after niya na, wala na si Jesus, still no so near with the Lord Jesus Christ. Kay si Jesus gyud niingon man gyud sa ilaha nga ingon diha sa Matthew 28:19-20 nga therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Surely I am with you always. I am with you. Naagyod. Munang ang presensya ni Jesus before o after naagyod. Wa gyud nawala diya kanila og the more sila gyud empowered kayo, inflamed no. Nagsiga kanunay para sa Ginoo. Ngari nang ilang kinabuhi, grabe kayo ka passionate diya sa pagbuhat sa mga buluhaton. Nga diin tawag sila nga mga disciples nga nagsugod sa unang nga church diya sa Acts nga they turned the world upside down. They turned the world upside down tungod sa ilang kainit sa kang Ginoong Jesucristo. Grabe passionate kay sila ug makita nimo ang resulta silang kinabuhi. Many wonders makita nimo diha no sa Acts 4:13 nga wonders, miracles nakita sa pagkinabuhi sa unang iglesia. Grabe ang ilang kasinatian diha sa fellowship. On fire gid sila kanunay, limang kag daily kada adlaw naa sila sa temple courts. Grabe gid ilang pagdilaab. Nya the
way they share sa ilahang mga possession, the way sila mag-worship, grabe kayo, labi na gyud ang ilahang pagsangyaw. Grabe kay sila kadasig nga 3,000 dayon ang increase pipila lang kaadlaw. Ingana sila ka init kayo. They are inflamed with their passion diha kang Ginoong Hesukristo. And they heal people, casting demons. They are fearless. Dili mahadlok mo na resulta sa makita nimo nga on fire sila. Nagmatter sa ila ang personal danger. O grabe ilang courage. Bold kaayo nga diin matingalan na lang gyud ang mga tao sa ilaha nga asa manigikan sila o grabe man sila ka init kaayo nga diin ilahang naobserba na kini mga tawhan na wa man ni mga eskwela, unschooled, ordinary men diya sa Acts 4:13. Why? Because they are on fire. Tasig kay sila. Ngunang kinahanglan gyud no ang fire sa atong kinabuhi nga magpabilin gayud kanunay nga magdilaab kining atong pasyon sa Ginoo ug sa mga butang sa Ginoo. Kay delikado ang dryness sama sa gingon nato miagi nga naay lukewarmness, naay dryness gyud sa atong kinabuhi ug ang kalibutan hinahinay gitag kutkuton kining atong kainiton. Labayan permig tubig aron mo bugnaw hangtod gayud nga kita di nakahimo sa katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Because ang kanang fire nga nasa to amo nay mo paingon kanato sa katuyuan sa Ginoo sa matag usa kanato sa plano sa Ginoo, accomplishing sa purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unang kung magbugnaw ta, kita gyud mulihis sa plano sa Ginoo tungod kay madala gyud ta labi na sa bulog sa kalibutan. Unang bantayanan gyud miagi miingon kita nga keep watch for those marks and signs that we are already lukewarm sa atong pagkinabuhi diya sa Ginoo. Bantayan tong mga sintomas o mga marka, always i-remind atong kinabuhi. Muna ninitak na isintro ginato ang kini nga pagtuon diha sa how to keep that fire burning. Naghatag tag inisyal lang nga mga pamaagi miagi the medicine, pero karon gyud tanaw nato ang unsagin mga butang nga atong pagkahimuon nga ang atong responsibility to guard the flame, to maintain the flame, to keep the flame burning sa atong mga kinabuhi. Unsaon nato kini. Initag na focus ta sa text tungod kay diha sa text sa atong main text sa Leviticus 6:18 to 13 daghan kayo diag simbolo nga mahimong pagtulunan nga mahimo kini silang gitawag nga components to maintain the fire sa atong mga kasing-kasing. Components in maintaining the fire. Mga kinahanglan para kanunay gid magsiga ang kalayo. Unsaon ni siya? Una, kini importante kayo og very popular sa tanan, fuel. Kinahanglan gyud labi nag gasolina kusog kay musiga ang kalayo. Magdaghan, magdilaab. Walay fuel, di maka-operate ang mga sakyanan. Siya ang gitawag nga maoy mo fire sa mga sakyanan sa butang. Unsa kini sa atong kinabuhi nga simbolo man ni siya lamang. Kini siya mao ang pulong sa Ginoo. Mo'y mo padagan sa atong kinabuhi. Ingon diha sa Matthew 4:4, Jesus answered, "It is written, man does not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." It means ang pulong sa Ginoo, pagkaon sa atong kalag, sa atong soul. Sa ato pa siya makahatag kusog, makasustain, maka-empower sa atong kalag. Siya makapatubo sa atong kalag. Mugro ang atong kalag, ang atong kinabuhi spiritually, pinaagi gyud sa pulong sa Ginoo. Siya ang source of strength. Siya ang mo-build up sa atong kinabuhi. Dili sa atong lawas, sa atong kalag, sa atong kinaiya. Muna ang tumungyod sa Bible is to build us up to Christ-likeness sa kinaiya ni Kristo. Kay mo na diha man ta paingon, mo-build up ang atong kinaiya, ng paingon gyud sa kinaiya ni Kristo. Mao gina ang tumong sa tao. Ug ang pulong ra gyud magkahimo ana. Magkapa-build up nga diin kini pagmulig-on ta, ma-build up ta, kusgan ta sa mga problema, sa mga tentasyon, sa mga butang nga makapaguba sa atong kinabuhi. That is the function of the Word of God. Mudako gyud ang atong karakter. Mao nang nining mga panahona, kumusta atong pagtuon sa Bible? Nigro ba ang atong karakter or nigro ba ang atong ulo? Kay duhay pa ingnan ana, mudako atong ulo, mudako atong kasing-kasing. Daghan mga tao nga ang ilang pagtuon sa Bible naggrow noon ng ilahang ulo, dili ang ilang kasing-kasing. Makita nimo na karon sa internet, daghay mga tao nga mga haniti kaayon sa pulong sa Ginoo nga magdebate diha sa Facebook nga diin makita nimo dili naman na maayo. Imbis mo grow ang karakter kanang mag-away mo diha sa Facebook. Daghay makita mga tao diha nga di kasabot mapandol sa mga tao nga mingon naghibalo sa Bible niya ang ilahang karakter judgmental, arrogant, mutubag, kuan kaayo, makapahiubos. Mao nang makita nimo asa ang tuyuan sa Bible.
pagdako ba sa atong kasing-kasing o pagdako ba sa atong ulo? Nabitaw sa ka graduate ni bag ulang gid siya ni graduate sa seminary, bag ulang gid nag-graduation, kumusta dayon siya sa iyahang kumpare. Ingon dito yung kumpare. Congratulations pre. Ana siya, unsay pre? Pastor. So, ang kinaiya, ibis hasa kay ka dito sa seminary kay pulong grabe dito imong pag-study, dili ang karakter ang ditubo. Ang ulo mo nang makita nimo karong panahon na diin bantayan gid ni. Muna ang necessity sa word and seriousness sa pagtuon gayud sa pulong sa Ginoo. Kamo build up gid ni sa atong kasing-kasing og pag mo build up, muinit gyud tag maayo. Muinit gyud ta diha kay makaila gyud ta pag maayo sa gugma sa Ginoo. Muna ang katuyuan sa Bible. Muna niningtag na tanawon ginato tong kagalingon how much we hunger no for the word of God. Kay pagkaon man gid ni siya sa atong kalag. Kumusta gyud ang atong pagkagutom? Bation ba gyud tag gutom nga kinahanglan gyud kayo mo kaon niini? Or kapila ta mo kaon sa kaadlaw niini kung unsa ginato ni desire? How much time we spend meditating, no? Pag-meditate, unsa gigisulti sa Ginoo para kanako, o ginindot kayo. Ikaduha nga component sa pag-maintain og fire, kini oxygen or air. Karon nagalungag pa diha sa kahoy. Di ba huypon man gyud? Manong say makasimuot ta og kanang abo kay huypon ginato ang kalayo para mo siga pagid siya pag maayo. Blow up the coals ingon diha, no? Og unsa kining hangin? Ngun kay kung way hangin, paong ang kalayo. Unsa kini siya? Kining prayer. Ang prayer gitawag siya og spiritual breath. Mao kana ang atong paginhawa. Ang pakinahanglan nato sa pagampo, the same sa pakinahanglan nato og hangin ngay ginhawa, inhale, exhale. Unsa tang nakinahanglan nga mag-inhale og exhale, mao pud na atong pakinahanglan sa prayer. Kay ang prayer mao gina siya ang hangin, maga-breath sa ato ang spiritual life. Ingon diha sa usa ka quotation, prayer is to faith what breath is to life. Kinahanglan siya sa atong pagtuo. Mao nang magkinahanglan ta ining pagginhawa gayud. Kay di ta magsilbi kung di ta mo ginhawa. Pila lang ka minuto, mamatay kita. Unang prayer is a communication with God. Mao kanay maghatag og air, no? Hangin sa atong mga kinabuhi. Ang mga tao diha sa New Testament, they are men of prayer. Mataglihok gid nila ang empty church nganong nagdaghan sila o grabe ang ilang pag-perform sa mga miracles, wonders. Tungod kay bisag unsa ang ilang himuon, mag-una gid sa pagampo. Mag-una sa pagampo. Kulang na lang siguro pagpanutbras magampo una. Pero sila sa tanang mga pagabuhaton nila, kinahanglan gid sila sa guidance, pagpasalamat ug magkigistorya sa Ginoo. Dili lang ang ilaha ritual nga magpiyong gyud, mangita gyud kuan, magpray. Dili bisag sang asa, bisag naglakaw, bisag tuwa ka sa kuan, you can pray even nagsiga imong mata pero nagakonek ka sa Ginoo, talking with him. Ingana ang mga disciples, no, breath nila ang prayer gayud. Mo nang ang prayers no kinabuhi essential gid kayo. Mura kinig lungs sa Kristohanon. Baga ba mo ikuan sa hangin, mo nagpump, no, sa hangin. Kinahanglan kayo nat. Mao kana kinabuhi sa mga katawhan sa una sa mga New Testament church nga diin sila power kayo. Grabe ang deliverance sa Ginoo through prayer. Napriso si Peter, pray sila, tingala sila na silang atubangan si Pedro. Grabe kaya ang pagpamuhat sa Ginoo sa ilaha, sa ilahang pakinabuhi diha sa pagampo. O ng prayer, oxygen sa atong kinabuhi. How much we spend time praying nga kinahanglan nato sama ba sa kini sa pagkinahanglan nato hangin, kuhaan lang kanay taghangin na. Mawadag electric pan suko na ta. Mo nang how often, no, do we pray? Asa ta naga-pray? Naga-join ba ta with other believers in prayer? Unsa gid kini ka vital, no, sa atong pagkinabuhi? Mo nang oxygen. Nganong kinahanglan gyud kay ingon sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Undang kag pray, wa kay hangin. Ikatulo nga component to maintain the fire, ug naa gyud ni sa text, kini siya, kini ashes. Diha sa verse 10 sa atong text sa gibasa sa Leviticus 6, ingon diha, and the priest shall put on his linen garment and his linen breeches shall he put upon his flesh, and take up the ashes which the fire hath consumed with the burnt offerings on the altar, and he shall put them beside the altar. The ashes, mga abo, kanang mga, ako na-experience pa ko ana, no, sa lawaan pa may sugnod man. Kanang madugay kag sigig suknod, madaghan ang abo. Munang di kay kabuylo ang kalayo, basta dagag abo kana maghaling na pud ka. Kinahanglan siya i-clean ang abo, pananggalon gina siya. Unsa kini sa atong kinabuhi? Kini mao ang kinahanglan nato i-clean, sala. Sin nga naga-keep sa atong mga kinabuhi. Sa last na to nga mensahe,
isa sa mga cause nga nung mubugnaw kining sala, kining ashes, kinahanglan gyud og cleaning. Kinahanglan gyud panglimpyuhan ang atong heart. Kaya ang altar sa atong heart na diyang bitterness, mga butang makapahinay sa itong kalayo. Mag-ilog, nung muhari kanato na diha, kinahanglan gid siya pananggalon. We need confession and repentance. Ingon sa 1 John 1:8-9. Repent quickly. Mo nang sa atong pag-clean, repent quickly. Dili dugay-dugayon kay mudaghan ng abog. Nya, minahinay ra batag kabugnaw. Basta minahinay ang kalayo, hinahinay kabugnaw. Dita ka matngon. Ingon nato miagi. Mo nang repent quickly and turning from it. Dili na magbalik-balik. Kung ang sala nato kabalik-balik na, delikado na kay na. Holding always to holiness and keep your heart from the ways of the world. Mo nang limpyuhan gyud og mga abu ang atong kasing-kasing. Ika-upat kini, the wood, kahoy, sugnod. Ingon diha sa verse 12, the fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and the burnt fat of the fellowship offerings on it. Add firewood. Kung daghan ang gisugnod, samot mo dako ang kalayo. Ato manang kuanan gyud ang prinsipyo sa pagsugnod. Daghan ang imong isugnod, mahimo nga mudako ang kalayo. Munang unsa kini nga mga sugnod, di ba? Pili-pili tag sugnod, na mga tugas, na mga kuan lang, mangga lang nga kahoy o unsa diha, ay uban ka ng mga kilid-kilid ka kahoy nga kuan lang, spare. Unsa ni nga mga kahoy nga angayan nato isugnod aron musiga gid kaayo. Mga butang nga sa atong kinabuhi nga to steer our passion, no? Siya ang makapakutaw, makapabukal gyud sa atong kainit diya sa Ginoo. Unsa kini? Una kini, word of solitude. Unsa kining solitude? No, pag separate og time alone with God. Kanang quiet time, kanang kamo lang gid ang Ginoo, nagistoryahanay, nagfellowship. Mao kini ang mahinungdanon kaayo gyud sa pagpainit sa atong kasing-kasing diya sa Ginoo. Si Jesus ingana gid siya, musiparit gid siya. Bisag grabe siya ka busy, grabe ka pressing ang mga tao nga nagpunsisok sa iyaha. Musibat gina siya kay makigistorya sa Father. Time with the Father alone. Kining atong quiet time, kining atong devotional time, no? Kumusta ang atong pagkinabuhi diha sa pakigistorya sa Ginoo, personal and private, mao kini ang basihan kayo. Too much labor of the body. Kanang exhausted ka sa lawas, maka-distract ka nato nga di ta ka himo sa quiet time. Si Jesus ingana man, no? Grabe kay ka tired pero mungita gid siya pamaagi, mulikay gid siya. Experience nato, piting kapuya nato tibok adlaw nya mag-quiet time man kapag kagabi. Aksyon pa lang ka datug na kayong basa nag-Bible, katugon kay kapoy na kayo. Sumahimo ng excuse nga dili ka quiet time kay gikapoy na ang lawas. Daghay mga excuses, no? Mo nang physical exhaustion, no, will lead to spiritual exhaustion sa atong pagkinabuhi diha sa atong pag-spend of time with the Lord privately. Mo nang how much time, no? Yun sa nato na nga pareha kang Jesus 27 times diha sa Bible nga siya grabe ka busy mo spend yun of time with the Father. Mo nang word of solitude, mao ginay una kaayong importante kayo sa atong pagkinabuhi nga mahimo tang dili mag-cold, dili maghinay, dili mag-lukewarm ang atong fire. Ikaduha, word of submission. Submit to the leadership of the Spirit inside us. Kay usa kini nga maka-protect ka nato nga if we do our own will, kung atong tumanan gid ang atong kaugalingon to get our own way, muinahina kita kabugnaw. Unang ang pag-submit kanunay diha sa pag-lead ka nato sa Spirit, the more ang fire. The more ka mag-listen sa Spirit, the more ka musubmit sa iyahang leading. Bisag dili nimo gusto, makita nimo after samot ka ma-inspire nga you are led by the Spirit. Nindot kay nang paminahon maka-add og boil imong heart ba nga you are led by the Spirit. Nindot kayo. Kini, the word of service isugnod po na. Apil og sugnod ang kining pagserbisyo. Serving the Lord. Diha sa atong pag-serve sa Ginoo nganong makapadasig manunay kanato. Nganong musamot man nga atong fire. Kay the moment makahimo ka sa buloton sa Ginoo, ma-feel nimo nga ikaw gihimo niyang instrumento nga ang Spirit nag-flow diya sa imuha. Kaya ikaw iyang gigamit. Nag-flow ang Spirit. Munang makapadasig, makapa-fire sa imuha nga. Hinduta nga paminaw. Nga ni-flow ka na kugikan. No? Ni Agi. Murabag sandayong. Ang sandayong, pag nag-flow na, paingon dito sa adtuan niya. Pero ang sandayong nabasa. Nabasa siya sa tubig. Mapod na kanato. Ma-feel na to ang fire nga kita nahimong instrumento sa Ginoo sa iyahang pagpamuhat ngadto sa kalibutan. Mo nang diha pud nato masinati nga kung kita puro lang kaugalingon, di kita ka experience
sa pagabuhaton sa Ginoo ngadto sa gawas nato, ngadto sa kalibutan. Mao nang isugnod ni word of service para di kita mahimong short-sighted. Tungod kay short-sighted mingon nato miagi nga cause na sa mahimong cause sa atong lukewarmness, kinahanglan gyud ato ng alkontrahan pinagi sa pagserbisyo. Mo-boil gyud ang atong heart sa atong pag-spend sa atong time, talent, and treasure sa atong pag-engage sa mga buluhaton sa iglesia nga ang spirit gyud sa Ginoo mo flow nganhi kanato ug nindot kaayo gyud paminawon makapadasig bisang uban kapoy mag-serve mao na ang joy of service kanang ma-feel nimo nga ni flow ang spirit gikan kanimo. Nindot kaayo no labi na makasangyaw ang tao nya makita nimong result nindot kayo paminawon makapadasig pa the more madasig ka on fire in serving the Lord. Ika sunod is simplicity, word of simplicity. Miagi inato nga usa ka mark, usa ka cause sa coldness is worldliness. Karong panahon na daghay mabugnawon kayo diha sa pagpangalagad sa Ginoo kinadagit sa kalibutan. The world is so attractive, no? Maka-entice, maka-tempt ka nato nga dili kita katuman sa unsay gusto sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Mo nang ingon nato miagi nga bantayan gyud nga kung mag-increase na gani atong thrill sa mga worldly things, nagkabugnaw nagigana bisan pagsigi pagkagsimba. Basta mo increase na gani imong thrill, no, imong excitement sa mga worldly things kay kini marka gayud nga kini distractions sa atong makinabuhi. Live simply, muna yung diha. Simplicity, nga na mga disciples, simple lang ang ilang kinabuhi. They are narrowing their lives. Nga na ragyod sila. No room for distraction sa ilang kinabuhi. Mo nang wa gyud makapugong sa ilaha. They are so on fire in serving the Lord, in proclaiming the gospel. Mo nang word of simplicity. We must be careful. Watch out. Mao kini ang temptation nga gigamit ni Satanas gayud kang Jesus. Tulo ka temptation, pareho ra. Mao ni ang iyang katuyuan. Worldliness, life easy. Nganong wadto pa man ka sa cross? Ayaw na. Ihatag na ko. Mao man gianhin nimo ang kalibutan, di ba? Ihatag na ko ni sa imuha. The world, prosperity, distraction. Wa mo kasabot nga dili gusto sa Ginoo kita mag-prosper materially, pero be careful kay gamito na ni Satanas as his main weapon against on fire Christian. Mao nang simplicity isugnod na. Then word of worship, pagsimba diya kaniya. Kay the more ta mag-worship, makita nato mukonektar man ang atong espiritu sa Ginoo, mas mubukal ta. When our spirit touches the Spirit of God, mubukal-bukal ang atong espiritu. O nang on fire ka, pinaagi sa pagsimba. Mo nang do not make excuses, no? Dagantang may excuse dili ka worship. It is for our benefit. Para gid na sa ato ang kagalingon to make you on fire. Aron kita magmalambuon ug malipayon. Then lastly, nga wood nga atong isugnod, the word of fellowship. Our spiritual community plays an essential role sa atong spiritual fervor, kining atong fellowship. Makapaad yun. Tungod kay makasinati ka o kauban nimo sa fellowship nga passionate po kayo, matakdan yun ka. Madasi ka, nagkaluyan na ka niya, makasinati kag tao nga, grabe iyang kahimtang, pero grabe man siya kainit. Ug usa ka example ani si Brother Arnel, nga diin, ang iyang passion to serve God, na ang ihapon taliwala sa iyang kondisyon, no? Siya nagtuan sa kuwang, namiyab gidunta pa mo, wali sa hillside, ako untay ma-in-charge ito, di naman kaya siyang lawas. Pero ang passion na agyap. Ug madasig ka, kung imong masinati ka na, ang fire, nga nagyod sa iyaha, feel nimo, madasig ka. Sa pag on fire na pud ka. Ang imong spiritual fervor madasig na usab. Unang word of fellowship. Do not neglect fellowship kay makahatag na kanatog fire. Then ang pinakatapusan gyud nga simbolo nga makita nato kining burnt offering. The same nga verse 12 nga the fire on the altar must be kept burning, it must not go out. Every morning the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offerings on it. Burnt offering. Unsa kini nga simbolo sa atong kinabuhi? Kini mao ang sacrifice. Kanang baka, sakripisyo gina. Mo nang sa atong kinabuhi, how much we sacrifice to steer our passion for God. Unsa kadako ang atong gihalad sa Ginoo, aron lang gyud mabalik ug mapadako pa ang kainiton nato, because it takes discipline. It needs diligence. Kanang mapila kag kapoy unya kahibalo kang kaning kakapoy mo paingon ka nato sa kanang kakapoy physically, di na ta ka quiet time. Kinahanglan gyud diligence, paangon gyud effort sa paghimo ini. Mo nang it needs sacrifice.
Kinahanglan gyud sa atong effort tungod kay kinahanglan nato labanan kining neglect, apathy, slothfulness, pagkatapulan no ug way pagpakabana. Kay mao kini atong kalaban gyud nga mahimo tang cold diha sa atong pagkinabuhi. Nga muhinay ang atong gugma diha sa Ginoo. Mo nang sacrifice gyud ang atong kinabuhi-buhi nga halad nga mahimong usahay i-abstain nato no. Mo abstain na lang ta sa mga butang sa kalibutan for spiritual purpose. Ug ang Ginoo gyud gi-desire niya the whole sacrifice. Ang tibuok baka gyud no. Ang tibuok natong kinabuhi atong ihatag. Mo nang how much effort or cost para ni David ingon siya dili ko mohatag sa Ginoo nga dili costly sa kuha mo nang sa atong pagkinabuhi how much sacrifice we give just to steer our passion for God mo nang mga butanga nga makatabang kanato to maintain, to ignite no, to sustain the fire ug mo grow pa gyud ang fire sa atong makinabuhi nga mo grow pa gyud ang love sa Ginoo sa atong makinabuhi mo nang ang pangutana unsay condition sa atong fire nining mga panahon na nagka-burn pa ba nagadilaab pa bagyapon natong gugma sa Ginoo naga-abound pa bagyapon nes no makasing-kasing if not it's time to refresh. Repent, remember, and refresh. Kinahanglan tag ma-refresh ang atong fire. Kay kinahanglan gini sa atong kinabuhi. Begin each day nga nagatugyan gid sa Ginoo. Dedicated no to the Lord nga muhatag gyud og panahon. Determination to steer the passion. Kainito nato sa Ginoo. Tungod kay ang epekto ana dako kayo sa atong kinabuhi. It will lead us to the promised land. Sa saad sa Ginoo sa atoa nga nindot na kinabuhi, mabungahon sa iyahang kabubuton ngani kanato mahitabo gina kay way makapugong kanato because we are on fire. Walay makapahinay kanato. Sama sa gingon nato nga dugay niabot ang mga Israelites sa promised land kay daghay mga distractions along the way. Pero kung passionate pagid sila, ko kay sila dili pareha sa mga disciples nga for a few span of time gihimo nila ang room nga Christian tanan. Ang Christianity, grabe ang pag-increase sa room nga ang room mga hintil waan kay Ginoo naglansang kang Hesus sa cross. Ingana ang diferensya if we are on fire tungod kay karong nga panahon na there are a lot of people who are in darkness. We need that fire nga mo share ngadto sa ilaha. Kinahanglan karong panahon na nga we must be on fire because there are children behind us. Naay nang sunod sa tuwa. Sila ang musundog sa tuwa nga mainiton diha sa Ginoo. Kung kita mabugnawon, maupod na sila nga generation. Musunod sila nga mabugnawon usab diha sa pagkinabuhi sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo. Mo nang refresh, rekindle the fire. Kung sa atong kinabuhi karon, wa pa nato ni na experience nga fire. Wa pa nimo nadawat si Jesus sa imong kinabuhi, receive him now. Dawata siya and you will experience that fire. A starting fire, mag-ignite ang fire nga si Jesus sa atong kinabuhi, nga maghatag kanato kinabuhi nga meaningful and wonderful life. O nang dawata si Jesus no sa atong makinabuhi karon ug masinati ginato kana nga fire. And that fire will lead us to a life of grace and life nga meaningful, purposeful, and successful. Magampo ta?